This is the African nightcrawler, 1 gram. Pero may ano sila dito, may clitellum ang tawag dyan. That's their sex organ. Pero yun lang, wala silang mata. The anatomy of an earthworm is pretty simple. Wala silang mata, wala silang tenga, wala silang ilong. And they breathe through their skin. And you can see, one thing you'll notice, yung tiyan nila, flat yung tiyan nila. Yung bulati natin sa Pilipinas, bilog na bilog. Ito, flat. Imported pa ang bulating ito. At aktibong sandata upang palawakin ni Tony at Beth De Castro ang kanilang advokasya para sa kapaligiran. Si Tony ay laking Amerika at doon ay naging guro ng English literature. Si Beth ay nagtrabaho sa United Nations at gumugol na ng mahabang panahon bilang psychology professor sa UP. Pero ngayon, masasabing umiikot ang kanilang buhay sa simpleng bulate. When we started, mga 5 years ago, hobby lang, sa backyard lang. Tapos kasi we were worried about the trash problem. So anong pwedeng gawin namin sa bahay? So we were given 1 kilo of earthworms para lahat ng nabubulok galing sa kusina, sa yard, bibigay namin sa bulate para hindi na pupunta sa basura. Yung 1 kilo ng ganon, dumami at dumami. Hanggang puno na yung bahay namin, hanggang buong yard puno na. So naglipat naman ng mga bulate sa farm. At ngayon, yung 1 kilo o 1,000 earthworms, sobrang 1 million earthworms na ngayon. So ngayon, negosyo na. Ang mantra namin, ang palagi namin sinasabi, the garbage crisis is the solution to the food crisis and the farming crisis through the use of earthworms. Ibig sabihin, ang mga farmers hindi na kailangan bumili ng napakamahal na abono na chemical. Actually, earthworms and vermicomposting is a very ancient technology. Itong ginagamit dati kung wala pa yung chemical fertilizer, yung urea ng ganon. Kapag dumumi ang bulate, ang resulta ay napakahusay na purong abono. Ang ginagawa niya basically, kinakain niya yan, tapos sa isang proseso ng digestion na dumadaan sa tiyan niya, paglabas niyan, you have the best fertilizer ever. So to me, that's almost a miracle. Si Beth na hindi dating humahawak ng lupa at lalo na ng bulate, ay naenganyong mag-vermiculture nang mapunang tila mas maraming oras ang ginugugol ni Tony kasama ng mga alaga niya. Nung nagsimula kami dun sa parking lot na sa harap ng bahay namin, mataas na mataas ang mga damo, no? So pinaputulan damo pero hindi namin itinapon ang damo. Linagay namin yon bilang cover ng ground, ang tawag doon mulch. So pagkatapos isang layer ng topsoil, pero dahil kuripot din ako, sabi ko, huwag kayong bibili ng topsoil, kunin nyo lahat ng libreng panambak dyan sa mga kapitbahay. So linagyan namin, tinambakan namin ng lupa yung harap ng empty lot namin. Pagkatapos naglagay kami ng vermicompost, yun ang sikreto, yung dumi ng bulate, tapos naglagay kami ng mulch. Yung mulch ay yung pinagtabasa ng mga damo. Tapos, nagsimula akong maglagay ng mula sa buto, nagpunla kami, naghintay kami ng 2 linggo, habang piniprepare namin yung soil, piniprepare din namin yung punla. Hindi ka maniniwala na itong sobrang barren na land, na parang ganito nung dinatna namin. No, pagkaraan ng 2-3 buwan, ang tataas ng kamatis namin, ang dami naming ampalaya, meron kaming talong, at lahat ng kapitbahay ay gulat na gulat, naging talk of the village kami, of the neighborhood. One thing I really like about organic farming and earthworms, environmental ito. Malilinis yung basura, malilinis yung tubig natin. Wala nang lason pupunta sa dagat, sa chemical fertilizers, sa pesticides. Hindi na mamatay ang lupa at hindi nalalasa yung mga tao sa chemicals at sa mga pesticides yung kinakain natin. Si Tony ay walang formal na kaalaman at kasanayan sa pagsasaka o sa vermiculture. We're environmentalists as well as organic farmers. I did further research on it and found that talagang ito, of all the organic compost ng fertilizer, vermicompost is the best. Dahil sa matagal na paggamit ng chemical na fertilizer at pesticides, unti-unting nawawala ang sustansya at yaman ng lupa hanggang sa ito ay mamatay. Malaki ang naitutulong ng organic fertilizer katulad ng dumi ng bulate o vermicompost upang ibalik sa dating kondisyon ang lupa.
Yung principle dyan, binubuhay mo yung lupa. So kahit na matutunaw na ito, kung kumalat na, dumami ng mga mikrobyo, matutulong pa yung ulan kasi basa, gusto nyo yung basa. So kahit na natunaw na yung vermicompost nilagay mo dyan, pero purong mikrobyo na, yun ang hinahanap mo. Kapag buhay ang lupa, gaganda ang tubo ng halaman at maaaring tumaas pa ang ani. Ang mag-asawa ay nag-aalaga ng bulate sa Earthworm Sanctuary sa nakalipas na 4 na taon. Dito nakakuha kami ng libreng demonstration sa paggawa ng vermicompost. This is dumi ng bulate. Yung dating ganon ng mga dahon ng ganon, All of that? yes, oo. Lahat ito, dumi ng bulate. Mukhang lupa, di ba? Pero walang lupa ito. At ang gandang-ganda, at ito ng abono, pwedeng gamitin sa halaman. Ito po, ilang bulate? Mga 1 kilo ito. Tapos ganito, yung bulate, habang ubos ng pagkain nila, nilipat sila sa bagong pagkain. Ito pang dahon pa yan, di ba? So ibig sabihin, lumilipat na sila doon. Oo, tabay. Tama. Amoy lang. Oh, Walang amoy. amoy lupa, di ba? Pwede ka mag-start sa bahay ng ganito lang. Yan. Ito na, starter kit sa bahay. Lahat ng galing sa kusina, lahat ng galing sa yard, pati yung dumi ng hayop, pwede mo ilagay dito. At yung bulate, kakainin na yan at produce ng abono. Ganon kasimple. Lagyan mo lang dyan sa parating basa, iwanan mo lang, huwag mo masyadong pansinin o hawak kasi ayaw nila yun. Iwanan mo lang, basahan mo. Yan, in 1 month, maging abono na. Itong ginagamit namin sa farm para hindi mapapasok yung mga butiki at yung mga manok. You don't turn it. Yung bulati mismo sila turn this. And then after 1 month, kung ganun na, i-harvest mo na. Habang dumadami ng bulate, kasi dami sila, at napupuno na ito ng bulate, dumadami na, pwede mo idagdag ng karang condominium ng bulate. So, idagdag mo ito hanggang may tumataas, purong bulate ito kasi dadami yan eh. Dahil nag-organic farming ang mga De Castro, sila ang pangunahing gumagamit ng kanilang napoproduce na vermicompost sa isang gulayan. Umaabot sa 150 tons sa isang buwan ang production volume nila ng vermicompost. Habang dumadami yung bulate, syempre, dumadami rin yung dumi niya. Yung maganda dyan, yung dumi niya, yung hinahabol namin, yung organic fertilizer. Gross income that we're able to raise sa isang buwan is about 250 to 300,000 a month na. So, ang gulay lang yan. So, and 3 hectares lang yan. So, it's a very good, and tapos wala kaming gastos sa abono at hindi kami nagbibili ng mga pesticides and sprays. Nasanay na kasi ang mga farmers doon sa chemical o synthetic na mga fertilizer. Kaya aaminin ko sa inyo, ang hirap kumbinsihin sa simula ng mga farmers na mag-shift sa organic or maski mag-alaga ng bulate. Kabadoan niya ang mga farmers na